mag-take notes kayo. Kasi ito ay napakahalagang aralin na dapat na laging maitimo sa inyong mga puso't kaisipan nang sa ganon ay maintindihan yung lubos ang katotohanan itinutulog ng banal na kasulatan. Kaya last week, tinapos natin yung Old Testament, yung mga aklat ng Old Testament. Pinakita natin dito yung mga mahalagang aral na tinatalakay sa bawat aklat nito. Naniniwala ako na kung ito ay nag-take notes kayo at nagre-review kayo sa inyong bahay, na dapat ay makikita ninyo hindi lamang ang katotohanan tungkol sa kaligtasan, higit sa lahat may kinalaman doon sa tuloy muna kayo. Nagigilaw. May kinalaman tungkol doon sa tuloy muna kayo. Dahil niyo po pala sa labas. Hindi lamang sa katotohanan itinuturo ng banal na kasulatan na dapat ninyong maintindihan, higit sa lahat dapat ninyong maunawaan ang walang hanggang kalooban ng Diyos na dapat na maitimo rin sa ating mga puso't kaisipan sapagkat ito ang magiging sanhi o dahilan ng ating pagkaligtas. Kaya isa-isa natin yung Old Testament. At sa katunayan, nasimulan na natin last week yung Book of Genesis na sabi ko nga sa inyo ang pinakamahalagang aklat para sa akin sa loob ng banal na kasulatan. Nilalakay natin ito ng pahakyaw last week. At sana ito talaga ang aking tatalakayin sa inyo. Yun ang sinabi ko, yun ang pangako ko, na ito yung tatalakayin na natin para maintindihan nyo. Pero sa pag-uusap ka namin ito, sa pag-textan namin magkapatid, na sabi niya sa akin na hindi mo na ba tatalakayin yung New Testament? Ito, yung books of New Testament. Pwede rin. Kaya kagabi, hinanap ko yung mga notes ko para may balik sa akin ang kaisipan yung mga bagay na may kinalaman sa bagong tipan, sa mga aklat ng bagong tipan. At naniniwala ko, mahalaga talaga ito, no? Mahalagang ito muna, bago yung Genesis, ay pag nabuo nyo ang kaalaman tungkol sa mga aklat sa banal na kasulatan, from Genesis to Revelation, yung tinatawag na total books of the Bible na 66, makikita nyo yung mga synopsis ng bawat aklat, ay madali nyong maintindihan ang lahat ng paksa sa Biblia. Tatandaan nyo, meron lamang 5 dakilang paksa o mayor na paksa at tinuturo ang Biblia. Ito yung Diyos, tao, Satanas, ang kasalanan at ang kaligtasan. Lahat yun, itinuturo sa bawat aklat ng Biblia. Makikita nyo ang kaliwanagan na nun kung maiintindihan yung lubos ang lahat ng aklat ng Biblia. Dahil dito, mas mabuti na pag-aralan muna natin at ito na yung nakalagay dito sa ating tinatawag na monitor, yung New Testament book. Tulad ng sinabi ko na sa inyo, ang New Testament book ay merong ilang aklat? 27 books. Yan. At yung 27 books na yan, hahatiin natin sa 4. Kasi yung Old Testament, meron siyang 39 books, hinati natin sa 5. Ito naman, hahatiin natin sa 4. No? Ang una niyan, ngayon natin, New Testament. Yan. Meron siyang 27 books. Yan. Atin natin sa 4 yan. Yung una, yung tinatawag na Life of Christ. No, karamihan ng mga scholar
Ang tawag sa first four books, yung life of Christ. Pero, tulad ng aking sinabi sa inyo, yan yung four books na kung tawagin naman ng mga newly scholars, yan yung tinatawag na synoptic gospel. Mula yung synoptic, mula yan sa synopsis o yung buod. Buod ng Ebanghelyo ang tinatalakay dito sa first four books ng New Testament. Ang pangalawa, yung tinatawag na nag-iisang aklat na tinatawag na history.